Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat, isang mapagpalang araw sa ating mga kaibigan, mga kababayan. Purihin ang Panginoon at salamat sa Panginoon sa kanyang pinagkaloob na napakagandang araw, no? So, purihin ang Panginoon na tayo'y buhay pa. Sabi ng Biblia, it is the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions is fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Salamat sa Panginoon na sa kabila ng pandemic na ito ay tayo po ay buhay pa. At patuloy na binibigyan ng kalakasan at piniproteksyonan po tayo laban sa virus na ito. At purihin ng Panginoon na napoprovide din po yung ating pangangailangan. Especially sa pangailangan na material at pinansyal. So muli mga kaibigan, mga kababayan, sa umagang ito ay tayo po mag-aaral muli ng salita ng Diyos at ang title po ng mensaheng ito ay The Freedom in Lockdown, no? So mga kaibigan, mga kababayan, maraming salamat po muli sa mga nakaraan na nanood at nag-share ng video ito. At ang pinakapangunahing layunin din po ng pangaral ng salita ng Diyos, una ay makakilala po yung mga tao na hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan at hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo na kanilang Diyos at tagapagligtas. Pangalawang bagay po upang ma-encourage yung ating mga kapatiran at mapalakas yung ating mga kapatiran sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo at pangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng FB live stream. So marami pong salamat at muli atin pong batiin yung ating mga nanonood at manonood pa lamang po. So amen. So ngayon po ay nanonood po yung aking pinsan. Good morning po kay Ate Jen, no, sa Litex po. Din yung ate pong kapatiran from Mandaluyong, Sister Heidi, no, sa Mandaluyong po. Marami pong salamat at patuloy nyo pong pag-pray na madami pong makasubaybay at makapanood, especially po sa ating mga kaibigan, mga kababayan na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo na kanilang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po muli sa Panginoon at ngayon po tayo po ay mag-aaral ng Biblia at buksan po natin. Kung kayo po ay meron pong Biblia dyan, no, hinihikayat ko po yung ating mga manunood, no, at nanonood ngayon na kung meron po kayong Bible at kung pwede din po kayong mag-take note, no, kung ang mensaheng ito ay blessing po para sa atin, mga kaibigan, mga kababayan. So I want you to open our Bible kung meron po kayong Biblia dyan po sa Galatians chapter 5 verse 1, no? Kung kayo po may mga Biblia, no, Galatians chapter 5 verse 1. Sabi po ng Biblia, Galatians. Then markahan nyo lang po, dadako din po tayo sa 2 Corinthians. Sabi po ng Biblia sa Galatians chapter 5 verse 1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Sabi ng Biblia, now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Okay, tayo po muna yung manalangin, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito na yung pinagkaloob sa amin. Salamat, Lord God, sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa iyong mga anak at sa iyong mga lingkod, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na pagbigay kalakasan at protection, Panginoon. At we pray that the Holy Spirit ang siyang kumilos sa oras na ito, Panginoon, sa aming mga tagapanood at lalong-lalo, Panginoon, sa hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo na kanilang Diyos at tagapagligtas. At bigyan nyo po ang bawat isa ng katalinuhan, karunungan, teachable heart upang matanggap ang iyong salita, Panginoon, ng maayos. Salamat po, Panginoon, at gamitin nyo po ako bilang instrumento lamang sa oras na ito. Patawad po sa aming mga pagkukulang, pagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Muli, batiin po natin yung ating mga nanonood. So, nabati ko na po kanina. Si Mama, nanonood po ngayon. No? Mama ko po, Mama Liti. At si Ma'am Rebecca Arias. No? Siya po ay kapatid ng isa po sa mga mentor at malaking bahagi po sa akin bilang isang Kristiyano, si Pastor Mar Arias. At ngayon din, nanonood po sa ating kalagitnaan si Pastor Ronel Basia. Pastor, kumusta po? No? So, nanonood sila. Si Ma'am Rebecca, siya po ay nasa Canada po, watching from Canada. So, purihin ang Panginoon. Muli ay ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito is the freedom in lockdown. No? Pag sinabi pong lockdown, mga kaibigan, mga kababayan, it is emergency condition na kung saan ang tao ay temporary na pinagbabawalan na pumasok or lumabas sa isang lugar or isang building. So ganyan po nangyayari sa atin para po magkaroon ng protection or mailayo sa danger or threat. Kaya po mayroong lockdown. At yan po yung ginagawa ng ating gobyerno. Kaya po yung mga lugar na kung saan ay apektado at maging ang buong Pilipinas ay under sa lockdown para hindi kumalat yung coronavirus. That's why mayroon po tinatawag na lockdown. No, ngayon pag-aralan po natin, gaya nga po ng binasa po natin doon sa Corinthians chapter 5 verse 1. Bagamat yung patungkol po doon na tayo ay niligtas or pinalaya ni Kristo, no? Doon sa bondage ng saan po sa kasalanan at sa batas ng kasalanan at kamatayan. Amen. So pag-aralan po natin yung word na lockdown. Kaya po yung title po ng mensahe sa umaga ito, The Freedom in Lockdown. So during this time, during lockdown po ay limitado lang po yung ating galaw. Limitado lang po yung ating kilos. Ibig sabihin mayroong oras na talagang bawal lumabas, bawal gumawa ng mga activity na hindi pinapahintulutan ng ating government, ng local government. Okay? So pero mayroon po tayong mga bagay na pwede nating gawin during lockdown bilang isang Kristiyano, mga kaibigan, mga kababayan. At mayroon po tayong 4 na bagay, 4 things na malaya nating gawin during this time, during this period, during this lockdown. At mamaya pag-aralan po natin yon. Ngayon, ang pinaka-importanting freedom po na dapat matanggap ng tao ay yung freedom. Okay? Freedom from sin, na kung saan yun po yung magdadala sa atin doon sa kapamakan sa impyerno. Na yun dapat yung matanggap ng isang tao na siya ay malaya. Alam niyo po, mayroon po tayo nababalita ang mga kwento na nakulong pero wala naman talaga silang kasalanan at ang malungkot pa doon, sila ay nasintensyahan na makulong ng mahabang panahon. At napakasarap po sa feeling, sa pakiramdam na makakamit mo yung kalayaan mo. Okay? Halimbawa 20 years nakakulong, 50 years nakakulong. Okay? So masarap sa pakiramdam, mga kaibigan, mga babayan. At ang pinakamagandang kalayaan po na dapat nating ay makamtan, yung kalayaan sa kasalanan na magdadala doon sa kapahamakan. Kasi lahat po ng tao, tayo po ay hawak, no? Hindi po tayo malaya galing sa kamay ni Satan. Okay, dahil sa kasalanan. Sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Opo, lahat po tayo ay makasalanan. Wala pong exempted dyan, mga kaibigan, mga kababayan. Lahat po tayo makasalanan. Ang nagnakaw po ng piso at nagnakaw ng 1,000,000 sa harapan ng Diyos, parehong pagnanakaw. At nakapagsinungaling ng 1 beses, nagkapagsinungaling ng maraming beses sa harapan ng Diyos ay parehong pagsisinungaling. Okay? Kaya wala pong exempted dyan. Sabi ng Biblia, yung kasalanan na yun dapat ang magdadala sa atin lahat ng tao papunta sa impyerno. No? Kasi sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Maraming mga tao
isip nila pagdating sa ganitong pangangaral ay kahibangan, no, kabaliwan. Pero alam niyo po mga kaibigan, mga kababayan, isa po itong katotohanan na dapat malaman ng tao, na kinakailangan ng tao maligtas, makawala doon sa kamay ng ni Satan sa kasalanan, no, sa kapamakan na papunta sa impyerno. Kaya kinakailangan lang natin si Kristo lang ang kailangan para tayo ay mapalaya doon sa kasalanan na magdadala sa atin sa kapamakan sa impyerno. Okay? At mamaya mapapaliwanag pa natin yan ng maayos. So what are the things na malaya natin gawin during this lockdown? Okay? The freedom in lockdown. Okay? Number one po, the freedom to spread our faith. The freedom to spread our faith. The freedom to spread the word of God. Mga kaibigan, mga bayan, wala pong nagbabawal dyan sa pamamagitan po ng social media, sa pamamagitan po nito, YouTube, Facebook. Pero sa street preaching, hindi po natin yung pwede gawin sapagkat pinagbabawalan po yung ganon na mangaral sa labas, no, lumabas-labas ng basta-basta, no, bawal po yun. Pero using the social media, the Facebook and YouTube, pwede po natin yung magawa, no, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, tulad ditong ginagawa po natin, mga kaibigan, mga kababayan. Freedom po yun, wala pong nagbabawal doon. Kaya during this lockdown, no, kinakailangan din natin ni-spread bilang isang mangangaral ng Diyos yung salita ng Diyos, yung ating pananampalataya na atin natanggap na nanggaling sa Biblia, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya ang mga mangangaral, no, mga pastor, mga preacher, kapag mayroon pong pananambahan, kasi pinagbawalan naman yung mass gathering, kaya ang ginawa, sa Facebook na nagpipreach, no? At doon na lang papanoorin ng mga kapatiran. At hanggang ngayon, ginagawa po natin yon para patuloy na maipalaganap ang salita ng Diyos, para patuloy maipalaganap yung Biblia, at para patuloy na ma-encourage yung ating mga kapatiran sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos sa social media. No? Yun po yung freedom na mayroon tayo na dapat hindi natin itigil. Kaya lang nakakalungkot din po mga kaibigan, mga kababayan, no, sa ating mga kapatiran din, na dahil wala na ngang church, may freedom sila para talagang magbabad sa social media. Hindi para ipalaganap ang salita ng Diyos, kundi para kung ano-ano panoorin. No, yung walang kabuluhan na mga papanoorin, no? Mag-TikTok, no, kung ano-ano pinapanood, kung ano-anong ginagawa. So naging pabad sila sa cellphone na hindi naman nakakatulong sa kanilang spiritual life, bagkus naghahatak pa sa kanilang spiritual life para manghina at para maging carnal. Amen? No, kaya sa atin mga kaibigan, the freedom to spread our faith, to preach the salvation, and to strengthen the brethren, mga kaibigan. Kaya yun po yung freedom na ibinigay sa atin, na hindi tayo pinagbabawalan ng gobyerno. Amen? Sa pamamagitan po ng pangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa atin, no, bagamat nasa bahay yung ating mga kapatiran sa pamamagitan ng Facebook, no, napapangaral natin. Kaya sa ating mga kapatiran diyan, kapag mayroon po pangaral ng salita ng Diyos yung ating pastor, live stream, no, streaming, live preaching sa Facebook, panoorin natin, no, kung ano-ano tuloy pinapanood natin. Pag preaching ni pastor, pag preaching ni preacher, walang load. Yung cellphone nila walang data. Pero kung ano-anong panoorin, mayroong load, napapanood. Lahat ng episode ng mga palabas napapanood. Amen? Kaya tayo, mga kaibigan, mga kababayan, ito na nga lang yung way para tayo ay makapakinig ng preaching, ng pangaral ng salita ng Diyos, hindi pa natin ginagrab. Ano na lang mangyayari sa spiritual life natin? Amen? Kaya sa atin, no, mga kaibigan, mga kababayan, gawin natin ang lahat ng paraan para maipangaral ang salita ng Diyos, no? Kasi alam niyo po mga kaibigan, mga kababayan, gaya nga po ng pangaral ko nung nakaraang linggo, no? Sa time ngayon, the effect of the pandemic, ang mga unbeliever ay naging prayerful na, no? Kaya this is the time,
kung marunong ka magturo ng soul winning, videohan mo, i-preach mo, no, mag-preach ka sa Facebook at ipangaral mo. Kung ano-anong napapanood ngayon ng mga Kristiyano, ng mga tao na walang saysay, walang katuturan, no? Alam nyo, nagtitrending kung ano yung kalokohan sa Facebook. Pero kung anong tama na napapanood sa Facebook, hindi pinapansin. Hindi nila-like, hindi na-share. Pero kapag kalokohan sa Facebook, kapag walang saysay, no? Kabastusan, kalaswaan, sumisikat pa Amen? Yun pa yung sumisikat. Kung ano tuloy yung mabuti at kung ano tuloy yung mga bagay na para sa Diyos, hindi ma-share, hindi maipalaganap, hindi sumisikat. Mga Bible verse, hindi sumisikat. Pero pag mga hugot, trending. 'Di ba? So, tayo mga kapatid, kung marunong tayong mangaral ng salita ng Diyos, mag-preach, magturo ng soul winning, videohin natin yung ating pagsusoul winning, i-post natin sa Facebook. At para lahat ng friend mo na mga unbeliever dyan sa Facebook mapanood at kilusin ng banal na espiritu, sila ay maligtas. No? Ang sabi ng Biblia, mga kaibigan, mga kababayan, itong pandemic na nangyayari sa atin, this is permitted by the Lord para ang tao ay palalahanan, para ang tao ay magising. Amen? So, that's the number one point. That's the number one freedom na binigay sa atin, na hindi tayo pinagbabawalan. Freedom to spread our faith. Amen? Amen. Number two po, not only freedom to spread our faith, but also freedom to strengthen our faith. Palakasin yung ating pananampalataya. Why? Kasi sa panahon natin ngayon, maraming mga Kristiyano, instead na lumakas sa pananampalataya, nanghihina ng lulupaypay. Bakit? Kasi wala ng church, wala ng Sunday school, wala ng worship service, wala ng midweek service, wala ng prayer meeting. Saan lagi nakababad? Nasa bahay lang, manood ng TV, mag-cellphone, kain, tulog. Kung hindi ka nagdi-devotion, hindi tayo nagpapalakas spiritually, manghihina tayo. So, hindi tuloy naisip ng marami mga Kristiyano na this is the time na mag-google tayo ng mahabang oras sa salita ng Diyos, sa pagsasiliksik ng salita ng Diyos, sa pag-memorize ng salita ng Diyos. No? Halimbawa, sa mga kapatid natin, mga Kristiyano na nirarason nila, may trabaho ako kaya hindi makapag-aral ng Biblia. May work ako, nag-aaral ako. Ngayon, walang work bawal magtrabaho, sa bahay ka lang, bawal mag-aral, nandyan ka lang sa inyo. So, anong reason bakit hindi mo mabuklat natin yung ating Bible? 'Di ba? Kaya, alam nyo po, mayroon man dapat tayong pag-aralan, mayroon man dapat tayong kabisaduhin, no? Kundi yung salita ng Diyos, yung Biblia. Maraming mga tao na sabi, Biblia, pag magbasa ka niyan, mababaliw. No? Hindi po totoo yun, mga kaibigan, mga kababayan. No? Mayroon tuloy akong alam na hindi isinabuhay yung Biblia na baliw, na pariwara ang buhay. Kasi hindi naniwala sa Biblia At wala pa akong kilalang tao, no, na sumunod sa salita ng Diyos, no, na ipinamuhay yung salita ng Diyos na nasira yung buhay, bagkos pinagpala ng Diyos at nagkaroon ng magandang buhay. At marami akong alam na ganung mga tao. Kaya kapag tayo po'y magsaliksik, mag-aral, isinabuhay yung kung ano sinasabi ng Biblia, sabi ng Biblia, tayo'y magkakaroon ng magandang kinabukasan, magandang buhay. Ang sabi ng Biblia, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful, nor standeth in the way of sinners, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Sabi doon, day and night, araw at gabi, i-meditate. Pag sinabing meditate, not only reading, but also studying the Word of God. Pinag-aaralan natin kung anong ating binabasa. Yun po yung ibig sabihin ng meditation. Amen? Kaya sa ating mga kaibigan, mga kababayan,
after dapat ng lockdown ay talagang na-revive tayo, no? Bagamat yung ating buhay natin ngayon, we are now in survival situation bilang isang Kristiyano kasi hindi tayo nakakapag-church. Pero ginagamit ng Diyos yan para tayo ay magkaroon ng revival. Even though our time today as a Christian, we are in the time na tayo talagang survival, no? Pero ginagamit ng Diyos yan para magkaroon tayo ng revival, no? So that the arrival of the King of Kings, the Lord Jesus Christ, we are ready. Amen? No? Kaya the freedom in lockdown, number 1, to spread our faith. Number 2, to strengthen our faith. No? Mas mahabang oras dapat yung ating ginugugol sa salita ng Diyos. No? Kaya sa amin po mga kaibigan, mga kababayan, isang wisdom yung ibinigay sa aming mahal na pastor para magkaroon kami ng tinatawag na daily in the temple devotion. Kasi marami po kami nakatira sa church, no? Kami palang mga worker ay kulang-kulang 19 po kami plus si pastor tsaka anak niya. So imbis na magkain tulog lang, so mayroon kaming daily in the temple devotion, umaga tsaka gabi, no? Para ipag-pray yung ating mga kapatiran, ipag-pray yung ating mga mahal sa buhay, ipag-pray yung ating bansa at ipag-pray yung ating mundo na yung coronavirus ay mawala na at pinagpipray natin na magkaroon na ng lunas. Amen? Kaya this is the time, right time na tayo ay magpalakas sa ating pananampalataya. Kaya mayroon tayong sa church challenge na mag-memorize ng mga chapters. No, ang challenge sa amin, i-memorize yung Romans chapter 8 and Romans chapter 12. Hindi ko pa po na-memorize yun No? So, mahabang oras. Ay, ang nangyayari, yung mga Kristiyano naging karnal. Wala lang ang church, wala lang ang prayer meeting. Sa bahay nila, hindi pa nagbabasa ng Bible at hindi pa nanonood ng preaching sa Facebook. Di ba? Kung ano pinapanood. So, yun yung freedom during this lockdown. Freedom to strengthen our faith. And number 3, not only freedom to spread the word of God, to spread our faith, freedom to strengthen our faith, and number 3, freedom to speak to our Father in heaven. Freedom to speak to our Father in heaven. Ibig sabihin, prayer, panalangin. Bakit? Kasi lockdown ngayon, hindi tayo makapunta sa church, makabiyahe para ma-umattend ng prayer meeting at makapag-pray. Sa bahay, pwede po tayong mag-pray. Ang tanong, nagpipray po ba tayo mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatiran? Nagpipray po ba tayo sa ating mga tahanan? No? So, gamitin natin yun na pagkakataon para mag-pray, maging prayerful dapat tayo. Kaya nga sa isang preaching, no, the effect of the pandemic, the unbeliever become prayerful and the believer become carnal. Naging baliktad. Kaya dapat tayo maging prayerful po tayo. Amen? No? Maging prayerful po tayo. So, it is a freedom na ipinagkaloob sa atin na hindi tayo pwedeng pakialaman, hindi tayong pwedeng pagbawalan. No? So, yun yung ibinigay sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya, sa oras na ito, no? Sabi nila, boring daw. Boring daw yung lockdown. Kasi kain tulog lang. Hindi kaya boring. Bilang isang Kristiyano, marami tayong dapat gawin. Mag-pray, magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia. Kung may talent ka na tawag nito na sa music, pwede ka mag-practice, no? Pwede ka, this is the time para makapag-compose ka ng kanta, no? So, mag-memorize. So, hindi boring, maraming dapat gawin every day, no? So, kaya nga sa point number 2, this is the freedom of strengthening our faith, no? Hindi para pahinain yung ating pananampalataya. So, dahil nga lockdown, may mga bagay na hindi tayo pwedeng hadlangan. Yun na nga, yung una, to spread our faith, to strengthen our faith, and to speak to our Father in heaven. Amen? So, yun yung mga bagay
na pwede natin gawin kahit nasa bahay tayo. Bilang isang Kristiyano, huwag natin kalimutan. Ngayon, after the lockdown, ang tanong sa ating mga kaibigan, mga kapatid, kumusta kaya yung ating buhay spiritual? Na-revive kaya tayo? Or lalo tayong nanghina? Dahil pinabayaan natin. Huwag natin hayaan na manghina tayo. No, mapapansin natin yung talagang mga Kristiyano na talagang spiritual ay magpipray yan na sana hindi ma-extend yung quarantine bagkos matapos na para makapag-church na. Pero yung mga karnal na Kristiyano, nagpipray yan na ma-extend kasi ayaw pumunta sa church, ayaw mag-participate sa gawain sa church, gusto na sa bahay lang, kain, tulog, cellphone, TV lang. Amen? Kaya tayo mga kaibigan, mga kababayan, no? Yun yung freedom na ibinigay sa atin. And last, number 4, freedom to support who are in the famine. No? To support who are in the famine. Ibig sabihin, para suportahan, freedom para suportahan yung ating mga kababayan, mga kapatiran na nagugutom. If you have a capability na tumulong sa nangangailangan during this lockdown, na mga alam nating walang-wala, nagugutom, walang pambili ng gatas sa kanilang anak, kung mayroon tayong kakayahang tumulong po tayo. At alam nyo po, kapag sa mga checkpoint, naranasan po namin yan, kasama po namin yung pastor, kapag kami po ay nagbibigay ng relief goods, priority po nila yun. No? Hindi po yun bawal. Bagkos yun yung priority nila sa checkpoint pag malaman nila na tayo ay nagdi-distribute ng relief goods. No? So, isa yan sa pagpapakita na tayo ay mayroong care sa ating mga kapatiran at mga kababayan na mga nangangailangan ng tulong. No? Kaya sa atin, this time, that's the freedom na ibinigay sa atin. No? Ngayon, yung freedom na mga yan ay nagagawa ba natin? Or during this lockdown na freedom para manood ng cellphone, no, sa cellphone, manood sa TV, no, kain tulog lang. So hindi yun yung freedom na yun. Yun yung freedom para palakasin dapat yung ating pananampalataya, mga kaibigan, mga babayan, no. Muli, maraming salamat at nawa magkaroon tayo ng mga natutunan sa atin na pag-aralan sa umagang ito. Remember, no? Bagamat tayo ay under sa lockdown, under tayo sa quarantine, pero may mga bagay tayo na pwede pa rin gawin. Una nga, number 1, freedom to spread our faith, freedom to strengthen our faith, freedom to speak to our Father in heaven, and freedom to support who are in the famine, na nakakaranas ng gutom. Marami pong salamat muli sa ating mga kaibigan, mga babayan. Muli, batiin ko po yung ating mga nanonood, no? So, ayan po, si Ma'am Rebecca, no? Si Sir Miliana, no? Sister Lovelyn Gulani, Sister Love, musta po? No? Sino to? Si Odds, no? Hindi ko kilala kung sino to, no? Si Sir John de Batalyon, kapatid ni Brother Jeb, no? Si Armando Villarrobia, no? Si Pastor Jerry Alvarez, Pastor, kumusta po? Si Sir Edmel Nehemiah, kumusta po? No? Si Brother Mark Lawrence Justol, kumusta po? God bless po sa atin lahat, no? Si Sir J. Love, kumusta po kayo? No, thank you for watching. Si Sister Aida, Ate Aida, si Gusmundo, thank you for watching. Salamat sa Panginoon. Muli, paki-share po ng video ito kung tayo po ay may mga natutunan sa ating Bible study sa umagang ito. Share po natin, no? At pwede din po natin i-take note. Remember na may mga bagay pa rin tayo na pwedeng gawin, especially yung mga bagay na para sa gawain ng Panginoon. Napakalaga po yun. Yung number 1 point hanggang number 3.
no? Kasi hindi naman lahat kaya makagawa ng point number 4 para sumuporta sa mga walang-wala, no? Pero through prayer nakakatulong tayo, no? Wali, God bless sa bawat isa sa atin at ingat po sa bawat isa. Mabuhay po tayo.